Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 576, Kabanata 576, gusto mo ba akong patayin? Andito na ako. Bagamat pareho silang military marquises, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng 6th-ranked military marquis at 1st-ranked military marquis. Ang 6th-ranked military marquis, na kilala rin bilang mid-term military marquis, ay ibang-iba sa isang bagong promote na marquis. Para sa Capital City Martial Arts Association, bihira silang magpadala ng mid-term military marquis sa kasalukuyan. Kahit na sa panahon ng mapagpasyang labanan sa pagitan nina Bobby Aguilar at Dexter Blair, mayroon lamang 3 first-ranked military marquises. Ngayon ang pagdating ni Jordan Richards ay naging saksi sa kung gaano kagalit ang Capital City Martial Arts Association sa bagay na ito. Ignorante na bata. Malamig na sabi ni Jordan Richards habang nakatingin sa magulong eksena. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may nang-ahas na pukawin ng Capital City Martial Arts Association. Habang nagsasalita siya, isang mahinang mamamatay tao na espiritu ang lumabas sa katawan ni Jordan Richards. Isang dampi lamang ng mamamatay tao na espiritu ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ng lahat. Mr. Richards, may meeting ang mga nakatataas. Hintayin natin ang desisyon nila. May suhestyon sa tabi niya. Isang malamig na nguso ang pinakawalan ni Jordan Richards at umalis ng walang sabi-sabi. High-level association meeting. Nakatago pa rin sa dilim ang mga nakatataas na iyon, walang pinagkaiba sa mga nakaraang pagpupulong. Gayunpaman, ang pagpupulong ngayon ay tila may kakaibang kapaligiran. Malubhang nasugatan si Emerson Holmes, ngunit masunurin pa rin siyang nakaupo roon, na tila naghihintay ng hatol ng mga nakatataas. Hindi natin siya hahayaang patuloy na lumaki. May malamig na sabi. Dapat nating samantalahin ang sitwasyon at burahin siya habang ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Hindi matitiis ng mundo ng martial arts ang mga ganyang karakter. Nang marinig ang mga salita ng mga nakatataas, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Emerson Holmes. Tumayo siya at iminungkahi, lahat, inirerekomenda kong direktang ipadala ang pinakamataas na kapangyarihan ng Martial Arts Association. Hindi natin dapat payagan si Bobby Aguilar kahit kaunting pagkakataon na makatakas. Malamig na tumugon ang mga nakatataas, Emerson, ayusin mo. Sa sandaling matagpuan si Bobby Aguilar, patayin ka agad. Oo, sagot ni Emerson na may bakas ng pananabik. Ngayon, ang pagganap ni Bobby Aguilar ay lumampas na sa imahinasyon ni Emerson. Papasok pa lamang sa hanay ng mga marquis at nagpapakita na ng matinding lakas, hindi maisip kung anong uri ng sakuna ang kanyang dadalhin sa hinaharap. Si Bobby Aguilar ay napuno ng kalungkutan at hindi matiis na sakit. Ngunit sinabi sa kanya ng katwiran na ang kasalukuyang capital city ay isang mapanganib na lugar, at maaaring makaranas siya ng nakamamatay na kahihinatnan kung hindi siya umalis. Matagal na nakatayo si Bobby Aguilar sa isang bakanteng espasyo, nag-aalangan na kumilos. Napakalamig ng kanyang mukha, at napuno ng galit ang kanyang dibdib. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang imahe ng nakakulong na si Emily Taylor ay lilito sa kanyang isipan. Taylor family, Taylor family. Nasa paghihirap si Bobby Aguilar. Hindi niya maintindihan kung bakit pinapayagan ng pamilya Taylor ang Capital City Martial Arts Association na tretuhin si Emily Taylor sa ganitong paraan. Hillan Taylor, tiyuhin ni Emily, bakit siya magiging malupit? Isang kidlat ng matinding pagpatay ang bumungad sa mga mata ni Bobby. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay nakatarget hindi lamang sa Capital City Martial Arts Association kundi pati na rin sa pamilya Taylor. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, sinusubukang manatiling kalmado hanggat maaari. Sa pagkakataong ito, ang pagpasok sa Capital City Martial Arts Association ay nagbigay daan kay Bobby Aguilar na magkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa kanilang lakas. Kahit na ang mga military marquises ay maaaring makulong, kaya ang lakas ng Capital City Martial Arts Association ay dapat na malayo sa imahinasyon. Higit pa rito, ang banal na artifact na nakasabit sa kailaliman ng bilangguan ay madaling masira ang depensa ni Bobby Aguilar. Walang nakakaalam kung anong uri ng mahiwagang artifact iyon.
Sa kabilang banda, ang lahat ng mga pangunahing aristokratikong pamilya sa capital city ay nakatanggap ng balita ng sabay-sabay. Pagpupulong ng pamilya Taylor. Nagtipon ang apat na magkakapatid. Si Keelan Taylor ay humihit-hit ng tabako, na walang casual na nagkomento, na si Bobby Aguilar ay may lakas ng loob, nang ahas na pumasok sa Capital City Martial Arts Association. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ni Hugh Taylor ay panandaliang nagsiwalat ng bakas ng hindi likas. Sumulyap si Keelan Taylor sa kanya at sinabing, narinig kong pinuntahan ni Bobby Aguilar si Emily. Hugh, parang mas pinapahalagahan niya ang anak mo kaysa sa iyo. Nanlamig ang mukha ni Hugh Taylor, at bakas ng galit ang sumilay sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at sinabing, ang lahat ng ito ay inayos ng aking panganay na kapatid. Naniniwala ako na walang magiging problema. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Keelan Taylor. Hugh, tama ka dyan. Kahit na masuwayan si Emily, bahagi pa rin siya ng pamilya namin ni Taylor. Siya ang kumakatawan sa mukha ng aming pamilya. Gaano man kalakas ang Capital City Martial Arts Association, hindi sila mangangahas na gulo ang pamilya Taylor, di ba? Namumuo na ang galit ni Hugh Taylor sa loob niya, ngunit nanatili siyang kalmado. Panganay na kapatid, humanap tayo ng pagkakataon para mapaalis si Emily. Sa wakas ay sinabi ni Hugh Taylor matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon. Huminga si Keelan Taylor ng kanyang tabako at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala, pupuntahan ko siya para kunin siya. Kung bibigyan ba nila ako ng mukha, mahirap sabihin. Habang nagsasalita siya, tumingin si Keelan Taylor sa mga nakapaligid sa kanya at nagtanong na may mahinang ngiti, ano ang tingin ninyo kay Bobby Aguilar? Panganay na kapatid, iminumungkahi kung alisin si Bobby Aguilar sa lalong madaling panahon, iminungkahi ni Marcus Taylor. Higit pa rito, narinig ko na ang Capital City Martial Arts Association ay nag-deploy ng kabuuang 6 na military marquises, at lahat sila ay nabigo na pigilan si Bobby Aguilar. Napatay pa ang isa sa kanila. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Hugh Taylor at sinabing, panganay na kapatid, dahil napakarami ng narating ni Bobby Aguilar, naisip mo na bang pakasalan si Emily sa kanya? Sa ganitong paraan, ang pamilya Taylor ay maaaring makakuha ng isa pang natitirang military marquee at malutas ang krisis. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Keelan Taylor. Hinampas niya ang mesa at mariing sinabi, ang krisis ng pamilya Taylor. May krisis ba ang pamilya natin Taylor? Ang isang Bobby Aguilar lang ba ay nagdudulot ng krisis sa ating pamilya? Kumunot ang noo ni Hugh Taylor, panganay na kapatid, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngumuso si Keelan Taylor, ipakasal si Emily sa kanya. Hugh, may aso ba sa ulo mo? Kung si Emily ay ikinasal kay Bobby Aguilar, hindi ba ito ay nagsasabi sa mundo na ang aming pamilya Taylor ay sumuko? Kung iuko natin ang ating mga ulo sa isang taga-bukid, nasaan ang dignidad ng ating pamilya Taylor? Ilang mga salita ang hindi nakapagsalita kay Hugh Taylor. Para sa isang maharlikang pamilya, ang reputasyon ay tila mas mahalaga kaysa anupaman. Just a mere Bobby Aguilar, I will have someone kill him right away, Keelan Taylor scoffed. Kung hindi siya mapatay ng isang military marquee, hihingi ako ng 10. Kung hindi siya mapatay ng 10, hihingi ako ng Marshal Saint. Ang aming pamilya Taylor ay maaaring durugan siya ng pera. Talagang may kumpiyansa si Keelan Taylor. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagtataglay ng isang kayamanan na karibal sa mga bansa at koneksyon. Pupunta ako sa Capital City Martial Arts Association sa lalong madaling panahon at maghahanap ako ng papatay kay Bobby Aguilar. Malamig na deklara ni Keelan Taylor. At the same time, mag-aalok ako ng bounty. Ang sinumang pumatay kay Bobby Aguilar ay gagantimpalaan ng 10 bilyon. Sapat na ba iyon ngayon? Walang nang ahas na magsalita bilang tugon sa galit na si Keelan Taylor. Hindi mo na kailangang mag-abala, nandito ako kung gusto mo akong patayin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang biglang boses ang umalangaw-ngaw. Lumingon ang lahat upang makita ang isang binata, ang kanyang mukha ay malamig at pamatay-patay, na papasok mula sa pintuan.
Kabanata 577, Kabanata 577, Bobby Aguilar vs Dominic Taylor sa Lungguhit 1. Bobby Aguilar. Nang makita ang binata, tumayo ang lahat sa silid. Nanlamig ang mukha ni Killen Taylor, habang nakatingin kay Bobby at Munition, ang lakas ng loob mong tumuntong sa pamilya Taylor. Pagod ka na bang mabuhay? Direktang naglakad si Bobby sa harapan ni Killen Taylor, nakatingin sa kanya, at sinabing, pumunta ka sa Capital City Martial Arts Association at iligtas ka agad si Emily Taylor. Nang marinig ang sinabi ni Bobby, hindi napigilan ni Killen Taylor na matawa. Ngumisi siya, Bobby, nababaliw ka na ba? Inutusan mo ba ako? Maaari mong gawin iyon sa paraan. Hindi man lang naitago ang mamamatay tao na espiritu ni Bobby. Kinusot-kusot ni Killen Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, paano kung tumanggi ako? Kung gayon papatayin kita. Nang matapos siyang magsalita ay nagtaas ng kamay si Bobby at sinampal si Killen Taylor. Bilang peak form of Grandmaster, hindi uupo lang si Killen Taylor at walang gagawin. Hinuyam niya ang magkabilang kamao at diretsyong hinarap ito. Boom! Sa sandali ng banggaan, lumipad palabas ang katawan ni Killen Taylor at malakas na tumama sa pader. Bumulwak ang dugo sa bibig niya. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na gagawa talaga ng aksyon si Bobby. Bobby, nakikita kong naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Killen Taylor. Humakbang si Bobby at galit na tinapakan ang dibdib ni Killen Taylor. Sa sipa na ito, natambo na naman si Killen Taylor na akmang babangon. Bumaba ang paa ni Bobby sa dibdib ni Killen Taylor, at malamig niyang sinabi, kahit na may kaya ka, iisa lang ang buhay nating dalawa. Ngayon gusto kitang patayin, na saglit na lang, at ang iyong kayamanan ay hindi makakatulong sa iyo. Si Killen Taylor ay hindi pa nakaranas ng ganoong kahihiyan. Nagpumiglas siya ng husto ngunit nalaman niyang hindi siya makakawala. Bobby, huwag kang impulsive. Nagmamadaling sabi ni Hugh Taylor sa gilid. Hindi siya pinansin ni Bobby, malamig na tumingin kay Killen Taylor, at sinabi sa bawat salita, tumawag ka at palayain nila siya. Gayunpaman, tumanggo si Killen Taylor, not a chance. Bobby, wala kang ideya sa ginagawa mo. Patayin mo ako, at sinisiguro kung hindi ka mabubuhay bukas. Kung gayon, sabay tayong mamatay. Agad na pinalakas ni Bobby ang kanyang paa. Pakiramdam ni Killen Taylor ay parang binibigatan ang kanyang dibdib ng isang malaking bundok, na nagdulot ng hindi matiis na sakit. Bitawan mo siya. Galit na sigaw ni Bobby. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Killen Taylor at Munition, kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Kung papatayin mo ako, hindi mo na iligtas si Emily Taylor. Hinihingi mo ang kamatayan. Agad na sumibol sa loob ni Bobby ang isang nakamamatay na aura. Bobby, tumigil ka. Napasigaw si Hugh Taylor sa gulat. Ngunit wala nang ibang pakialam si Bobby. Ang alaala ng kanyang panahon sa bilangguan ay nagpakulo ng kanyang dugo. Maya-maya lang, biglang bumulaga ang liwanag mula sa likuran. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby, at mabilis siyang tumalikod, binato ito ng suntok. Boom! Ang buong silid ay sumabog sa isang nakakatakot na alon ng enerhiya. Pinalipad lahat ang magkapatid na Taylor. Malamig na tinitigan ni Bobby ang bagong dating sa pintuan, bakas sa mga mata nito ang fighting spirit. Dominic Taylor. Sigaw ni Bobby, at naging malakas na aura ang kanyang katawan. Si Dominic Taylor ay hindi nagpakita ng kahinaan, at ang kanyang katawan ay nagningning din ng isang hindi matitinag na lakas. Ang salpukan ng dalawang malalakas na enerhiya ay nagpabot sa buong kwarto. Sabi nila, ikaw, Dominic Taylor, ang numero 1 henyo sa Capital City. I want to see that for myself today, malamig na sabi ni Bobby. Sa kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, mahinang sinabi ni Dominic Taylor, ako rin, gustong personal na pumatay ng taong pumatay sa aking lolo. Go fuck yourself. Galit na galit si Bobby Aguilar, at sumabog ang absolute beginning sacred feast. Ngumisi si Dominic Taylor, hindi man lang nagpapanik. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw sa hangin, at isang sagradong light seal ang nabuo sa kanyang harapan.
Boom! Isang suntok ang dumurog sa light sail. Ngunit umatras din ng ilang hakbang ang katawan ni Bobby Aguilar. Sa kanilang unang palitan, walang panig ang tila nakakuha ng kalamangan. Ang numero 1 henyo ng Capital City ay tumutupad sa kanyang reputasyon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Malamig na sagot ni Dominic Taylor, hindi ako number 1 genius mula sa Capital City. Maraming mga talento dito na mas malakas kaysa sa akin. Sumimangot si Bobby Aguilar, ang lakas ni Dominic Taylor ay lampas sa kanyang imahinasyon, na mas malakas kaysa kay Dexter Blair. Ang pagkatalo kay Dominic Taylor sa maikling panahon ay hindi magiging madali. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Ang katwiran ay nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring mabalaho dito. Kung hindi, kapag dumating ang mga reinforcements ng pamilya Taylor, wala nang matatakbuhan. Keelan Taylor, tandaan mo ito, ang mga pinsalang natamo ni Emily, ibabalik ko ito sa iyo ng 2 beses. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Matapos iwanan ang mga salitang iyon, agad na inilapat ni Bobby Aguilar ang shrunken ground into an inch at tumalikod. Hindi siya hinabol ni Dominic Taylor, tahimik lang siyang nakatayo doon na may kalmadong ekspresyon. Dominic, bakit hindi mo siya pinatay? Si Keelan Taylor ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sinulyapan ni Dominic Taylor si Keelan at sinabing may mahinang ngiti, "Tay, sayang naman ang pumatay ng napakagandang kalaban." Nang marinig ito, ang magkapatid na Taylor ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso. Magkamukha talaga ang mag-amang ito, parehong mahilig magpakita. Damn it, damn it. Galit na galit si Keelan Taylor. Ang kahihiyang ito ay hindi mabata para sa kanya. Ang pag-atake sa kanyang sariling pintuan ay isang bagay na hindi matatanggap ng sinuman. Kasabay nito, napagtanto ni Keelan Taylor ang isang problema. May kakayahan na ngayon si Bobby Aguilar na alisin siya. Oras na para seryosohin ang sarili niyang kaligtasan. Si Bobby Aguilar ay hindi na nanatili sa Capital City at umalis sa magulong lupain ng araw ding iyon. Nagmamadali siyang pumunta kay Choiseul, at pagdating niya doon, tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya ang caller ID, nalaman niyang Lord of Medicine God Pavilion iyon. Sinagot ni Bobby Aguilar ang telepono at sinabing, "Lord Pavilion Master." Ang Pavilion Master sa kabilang dulo ay Time na nagsabi, "Nagpunta ka sa Capital City Martial Arts Association." "Oo, kung gusto mo akong sisihin, sisihin mo na lang ako," hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Natahimik sandali ang Pavilion Master bago tuluyang sinabing, "I'm glad you are fine." Pagpapatuloy, sinabi niya, "Sa 3 araw, samahan mo ako sa Capital City." Capital City. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar. Kinumpirma ito ng Pavilion Master sa isang ugong at sinabing, "Dadalo kami sa isang conference sa Capital City." Ang lahat ng dumalo ay mga taong may malaking impluwensya. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, ngunit saglit, hindi niya maintindihan ang intensyon ng Pavilion Master. "Mag-ingat ka sa mga araw na ito. Hindi ito papabayaan ng Capital City Martial Arts Association," the Pavilion Master said. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, "Naiintindihan ko." Kinabukasan, may mga alingawngaw sa forum. Ipinadala ng Capital City Martial Arts Association si Jordan Richards para hulihin si Bobby Aguilar. Bilang karagdagan sa balitang iyon, isa pang balita ang dumating. Pinatay ni Bobby Aguilar ang matandang Marquis Jim Cobb. Sa 3 araw, darating ang master ni Cobb sa Pyro para maghiganti. Kabanata 578, Kabanata 578, Pag-atake ni Jordan Richards sa Lungguhit 1. Sunod-sunod na masamang balita ang dumarating, ngunit tila nasanay na ang lahat. Matagal nang regular si Bobby Aguilar sa Martial Arts Forum, at kakaiba kung hindi siya mapapansin doon isang araw. Nakita rin ni Bobby Aguilar ang mga mensaheng ito. Para naman kay Jordan Richards at master ni Jim Cobb, walang alam si Bobby Aguilar tungkol sa kanila. Pero sa puso niya, alam niyang ang mga ipinadala ng Capital City Martial Arts Association ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Itinabi ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono.
Kailangan niyang magtago sa isang lugar para sa 3 araw na ito. Nakahanap siya ng lugar na pansamantalang matutuluyan. Pagkatapos, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at nag-scroll sa video. Ang nilalaman ng video ay ang ipinadala ni Hugh Taylor. Tinitigan ng mabuti ni Bobby Aguilar ang video, magkahalong pag-aalinlangan at sakit ang bumalatay sa kanyang mukha. Ang pagpunta sa Martial Arts Association para humingi ng isang tao ngayon ay imposible. Ngunit hindi kinaya ni Bobby Aguilar na makitang nagdurusa si Emily Taylor. Walang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Kaya, gusto ni Bobby Aguilar na isapubliko ang video. Sa ganitong paraan, dahil sa mga isyong nakakaligtas sa mukha, tiyak na pupunta ang pamilya Taylor sa Capital City Martial Arts Association para humingi ng isang tao. Emily, ito lang ang kaya kong gawin. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, bakas sa kanyang mukha ang sakit. Siyempre, ayaw niyang makita ng iba ang kanyang minamahal na nagdurusa, ngunit walang ibang pagpipilian si Bobby Aguilar. Nang ilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono, naghahanda na ilabas ang video, bigla niyang naramdaman ang ilang malalakas na aura na mabilis na papalapit. Hindi maganda. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang malakas na aura ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang Capital City Martial Arts Association ay kumikilos ng napakabilis. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa at agad na lumabas ng hotel. Hindi nagtagal pagkaalis ni Bobby Aguilar, isang lalaking nakasuot ng itim at gintong damit ang naghatid ng ilang tao sa silid. Ang lalaki ay may isang tuwid na figure at isang malamig na kilos. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, isang hangin ng higit na kahusayan sa paligid niya. Talagang nakatakas siya. Mukhang napaka-alerto nitong batang ito. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Mr. Richards, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang attendant. Ngumisi si Jordan Richards, walang makakatakas sa palad ko. Pagkatapos niyang magsalita ay pumunta siya sa higaan ni Bobby at naghanap na parang may hinahanap. Sa wakas, kinuha niya ang isang hibla ng buhok mula sa kama. Ang hibla ng buhok na ito ay mula kay Bobby Aguilar. Pagkatapos, kumikinang ang palad ni Jordan Richards, at ang mga hibla ng enerhiya ay pumasok sa kanyang noo. Southeast direction, hindi pa siya nakakalayo. Chase. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Oo. Agad na sinundan ng grupo si Jordan Richards, na mabilis patungo sa direksyong timog silangan. Ginamit ni Bobby Aguilar ang shrink and ground into an inch technique para mabilis na mapalawak ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Hanggang sa nakasisiguro siyang walang humahabol sa kanya ay medyo nakahinga si Bobby Aguilar. Nilabas niya ang phone niya at nag-scroll ulit sa video. I'm sorry, Emily. Naklik ni Bobby Aguilar ang ipadala. Sa isang sandali lang, nailipat na ang video sa lahat ng pangunahing platform. Ang pamagat ay lalong naging prominent, ang Capital City Martial Arts Association ay inaabuso si Miss Emily Taylor, at ang pamilya Taylor ay pumikit. Matapos ipadala ang video, umupo si Bobby Aguilar saglit, naghihintay na mag-ferment ang impormasyon. Makalipas ang halos kalahating oras, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono, gustong makita ang epekto. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan niya na ang lahat ng mga video ay pare-parehong nakablock. Si Bobby Aguilar ay, hamaling, sa kanyang mga paa. Medyo pangit ang itsura niya at bamulong, paano ito? Sinubukan ni Bobby Aguilar na ipagpatuloy ang pag-upload, ngunit nalaman na kahit ang sarili niyang account ay direktang na-deregister. Dahil dito, medyo mahirap tanggapin si Bobby Aguilar. Mukhang nakaharang ang landas na ito. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Minamaliit niya ang Capital City Martial Arts Association at higit pa, ang pamilya Taylor. Si Bobby Aguilar ay nakadikit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay labis na madilim. Kung mabaigo ang lahat, papasok ako sa press conference. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Mayroong hindi mabilang na malalaking kumperensya sa Pyro. Hanggat ang video ay isapubliko sa press conference, kahit ang pamilya Taylor ay hindi magagawang i-scrub ito ng malinis sa oras na iyon.
Habang nagmumuni-muni si Bobby Aguilar, muli niyang naramdaman ang malalakas na aura na iyon. Napakabilis nilang nahuli. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Hindi siya nang ahas na mag-aksaya ng oras at ginamit ang shrink and ground into an inch technique para ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Mabilis na dumating si Jordan Richards at ang iba pa malapit kay Bobby Aguilar. Talagang nakatakas na naman siya. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Mukhang na-detect ng batang ito ang pagdating natin. Sabi ng katabi niya. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jordan Richards, at bumulong siya, mukhang napakalakas ng divine sense ng batang ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong silbi. Ikinaway ni Jordan Richards ang kanyang kamay, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa lahat. Ito ang pamamaraan na karaniwang ginagamit ng Capital City Martial Arts Association. Hanggat ito ay ginamit, maaari nitong protektahan ang aura upang maiwasan ang pagtuklas. Pagkatapos, bahagyang pumikit si Jordan Richards na para bang hinahanap ang kinatatayuan ni Bobby Aguilar. Hilagang silangan, habulin mo. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Oo. Sinundan muli ng grupo si Jordan Richards, mabilis na palayo. Sa pagkakataong ito, tumakas si Bobby Aguilar sa isang lambak. Tahimik ang paligid, may mga bundok at ilog, kaya magandang lugar ito para sa pagtatanim. Mukhang masusubaybayan nila ang lokasyon ko. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Tinansya niya ang oras, na halos kalahating oras bago sila makahabol. Ibig sabihin ay makakahabol sila tuwing kalahating oras. Kaya kailangang baguhin ni Bobby Aguilar ang kanyang lokasyon tuwing kalahating oras. Hindi siya naglakas loob na makipagsapalaran dahil hindi niya alam ang lakas ni Jordan Richards, kaya kung siya ay mahuli, walang pagkakataon na iligtas si Emily Taylor. Umupo si Bobby Aguilar sa lupa, dahan-daang bumabawi ang kanyang lakas. Lumipas ang oras, at makalipas ang mga 20 minuto, binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang relo at bumulong, malapit na magpalit ng lokasyon. Gayunpaman, nang si Bobby Aguilar ay tatayo na at aalis, 4 na figure sa anino ang biglang sumabog. Ang 4 na ito ay pawang mga martial marquises. Nakatayo sila sa 4 na direksyon, hinaharangan ang rutang pagtakas ni Bobby Aguilar. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at bumulong siya, I was one step too late. Tumingin siya sa 4 na tao at malamig na nagtanong, sino kayo? Nanatiling tahimik ang 4, malamig na nakatingin kay Bobby Aguilar. Napapikit si Bobby Aguilar at sinabing, tapos ba kayong pipi? Bunch of trash, simulan mo lang makipag-away at huwag mong sayangin ang oras ko. Magandang espiritu. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang isa pang figure. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jordan Richards. Kalmado ang kanyang mukha, na halos walang pagbabago sa kanyang aura. Ganun pa man, ramdam pa rin ni Bobby Aguilar ang kakaibang ugali ng lalaking ito. Nilaro ni Jordan Richards ang 2 itim at gintong bola sa kanyang kamay, dahan-daang naglalakad patungo kay Bobby Aguilar. Ikaw ba si Jordan Richards? Napapikit si Bobby Aguilar. Bahagyang ngumiti si Jordan Richards at sinabing, dahil narinig mo na ako, sundan mo lang ako ng masunurin. Kung hindi, hindi ka maliligtas sa parusa ng laman. Go fuck yourself, paparusahan ko ang laman ng nanay mo. Nagmura si Bobby Aguilar. Kabanata 579, Kabanata 579, kaharap si Jordan Richards. Isa. Hindi nagalit si Jordan Richards. Sinabi niya na may mahinang ngiti, alam kong mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit ipinapayo ko sa iyo na alisin ang iyong pagmamataas, dahil haantong lamang ito sa iyong pagkamatay. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Jordan Richards, at dahan-daang umakyat ang kanyang aura. Nagpatuloy si Jordan Richards, maraming tao ang nakita kong katulad mo, at kadalasang 2 lang ang kinalabasan. Mamamatay sila, o sa huli ay nakompromiso sila. Tungkol naman sa pangatlong kinalabasan, hindi ko pa ito nakita. Pumunta ka sa impyerno, saan mo nakuha ang lahat ng kalokohang ito. Ngumisi si Bobby Aguilar.
Habang nagsasalita siya, biglang sumili ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Bobby Aguilar, at isang nakakatakot na aura ang bumalot. Dahil ang Capital City Martial Arts Association ay nagpadala sa iyo, dapat mayroon kang ilang kasanayan. Sana hindi mo ako bibiguin. Habang nagsasalita siya, biglang sumugod ang figure ni Bobby Aguilar patungo kay Jordan Richards. Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata, at sa kahabaan ng kanyang palad, isang itim at gintong liwanag ang mabilis na natipon sa kanyang harapan. Ang liwanag na ito ay parang bakal na plato, na humaharang sa katawan ni Jordan Richards. Si Bobby Aguilar ay humampas ng kamao, at ang ilaw ay gumawa ng isang malakas na ingay, kahit na lumitaw ang mga bitek dito. Bahagyang nagulat si Jordan Richards, "Sira mo talaga ang Black Gold Heaven Gate ko. Mayroon kang ilang mga kasanayan." Si Bobby Aguilar ay labis ding nabigla sa kanyang puso. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng kanyang kamao, na maaaring makabasag pa ng isang maliit na bundok. Ngunit ngayon ay nag-iwan lamang ito ng bitek sa Heaven Gate na ito. Pinag-cruise ni Jordan Richards ang kanyang mga braso sa kanyang likuran at nginisyan, "Kung iyon lang ang mayroon ka, pagkatapos ay masunurin kang bumalik sa akin. Masyado kang magsalita." Malamig na sigaw ni Bobby Aguilar, at muling humakbang pasulong. Sa sandaling ito, ang Absolute Beginning Sacred Fist ay itinulak sa sukdulan nito, direktang tumama sa mukha ni Jordan Richards. Si Jordan Richards ay dulang, hindi umiwas, ngunit piniling harapin si Bobby Aguilar ng direkta. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa isang nanginginig na tunog. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang itim at gintong liwanag ay sumabog mula sa katawan ni Jordan Richards, na kalaunan ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Klang! Isang malaking ingay ang dumating, at biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang kamao na ito ay hindi lamang nabigo na saktan si Jordan Richards, kundi pinasakit pa ang kanyang palso. Paano magiging ganito? Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Pagdating sa pisikal na paghaharap, hindi kailanman natakot si Bobby Aguilar sa sinuman. Ngunit si Jordan Richards ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Ang magulong katawan daw ay walang kap-ares sa mundo. Ngayon nakikita ko na ang reputasyon ay karapat-dapat. Ngumisi si Jordan Richards. Sinulyapan niya ang kanyang kamao at walang pakialam na sinabi, "Mukhang tama ang hatol ng mga nakatataas." Sa oras na iyon, maaari mo talagang ibagsak ang buong mundo ng martial arts. Wala sa mood si Bobby Aguilar na makinig sa kanyang kalokohan. Malamig niyang tiningnan si Jordan Richards, patuloy na nag-iisip ng countermeasure sa kanyang isipan. "Halika, tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong katawan." Ang aura kay Jordan Richards ay nagsimulang lumakas. Sabay-sabay na sumugod ang apat pang tao. Ang apat ay nakatayo sa iba't ibang posisyon, bawat isa ay kumuha ng isang mahiwagang artifact mula sa kanilang mga kamay. Ang mga artifact na ito ay nasuspine sa apat na direksyon, sa wakas ay naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Ang liwanag ay tila ikinulong ang espasyo, na bumabalot sa lugar sa isang kubo. Ngumisi si Jordan Richards, "Bobby Aguilar, hindi ka na makakatakas ngayon." Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid, at ang apat na sinag ng liwanag ay tila bitag sa kanya at kay Jordan Richards sa loob ng cube. "Kung hindi ako makatakas, papatayin na lang kita." Ang mga mata ni Bobby Aguilar ay kumislap ng isang pagpatay na layunin, at ang Divine Dragon Power ay lumiwanag sa kanyang noo. Sa wakas ay nanlamig din ang mukha ni Jordan Richards sa sandaling ito. "Kung ganoon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko." Malamig na ngumuso si Jordan Richards. Siya ay sumigaw, at ang kanyang katawan ay naging isang itim at gintong ilaw, patungo kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging pabaya at agad na ginamit ang Saintly Body Skill upang harapin ang pag-atake ng direkta. Ito ay isang banggaan ng mga pisikal na katawan, na may tuloy-tuloy na malalakas na tunog ng kalabog. Parehong tila may napakalakas na katawan, at ang bawat banggaan ay nagdulot ng pagyanig sa nakapalibot na kalawakan. Sa isang kisap mata, 12-12 suntok na ang palitan ng magkabilang panig.
Dalawang sinag ng liwanag ang nagsanib pwesto, kaya mahirap paghiwalayin ang dalawa. Klang. Isa pang head-on clash sa pagitan ng kanilang mga kamao. Pakiramdam ni Bobby Aguilar ay parang madudurog ang kanyang mga buto. Nabasag pa ang kanyang mga buko. Paano magiging ganito? Tiningnan ni Bobby Aguilar ang duguan niyang kamao na may pangit na ekspresyon. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, walang kalaban ang dapat na makakapantay sa kanya sa military marquee realm. Paano ito nagawa ni Jordan Richards? Bobby Aguilar, halika at salubungin ang iyong kapahamakan. Galit na umungol si Jordan Richards, at ang kanyang nakakatakot na kamao ay muling sumugod kay Bobby Aguilar. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin, nagpakawala ng ungol, at iniwagayway ang kanyang absolute beginning sacred fist. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ng direksyon ang kamao ni Jordan Richards, brutal na binasag sa dibdib ni Bobby. Bang! Biglang napaatras si Bobby na parang bala, bumagsak ng husto sa lupa. Ang lupa ay nabasag sa isang malaking hukay, at ang gininto ang liwanag sa katawan ni Bobby ay nabasag. Hahaha! Hindi napigilan ni Jordan Richards ang humagalpak ng malakas na tawa. Sinampal niya ang sarili niyang dibdib at walang pakialam na sinabi, ang buong katawan ko ay huwad mula sa Holy Metal Stone, kahit na sa iyong napakalaking lakas, hindi mo ako masasaktan kahit katiting. Holy Metal Stone. Nagbago ang mukha ni Bobby, at bigla siyang may naisip. Hindi kaya ang suot ni Jordan Richards ay gawa sa parehong materyal ng bilangguan ng Capital City Martial Arts Association? Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay may katuturan. Bumangon si Bobby sa lupa. Tumangala siya kay Jordan Richards na may bakas ng solemnidad sa mukha. Sa ganitong uri ng laban, natakot si Bobby na baka mahuli siya ni Jordan Richards. Huminga ng malalim si Bobby, mabilis na tumataas ang kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos noon, nagsimulang magtagpo ang mga bahid ng gininto ang liwanag, at nagsimulang bumukol ang katawan ni Bobby. Cosmic Form. Nang makita ang pamamaraang ito, isang kislap ng init ang sumilay sa mga mata ni Jordan Richards. Talagang kinokontrol ng Bobby Aguilar na ito ang Cosmic Form. Sa isang kisap mata, lumaki ang katawan ni Bobby ng mahigit 3 metro ang taas. Ang kanyang mga kalamnan ay mahigpit sa buong katawan, at ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa sukdulan nito. Kumunot ang noo ni Jordan Richards at sinabing, sinasabi ng mga tao na ang Cosmic Form ay isang Divine Rank Lost technique, at ngayon ay nakita ko na rin ito. Halika, hayaan mong masaksihan ko ang kapangyarihan ng Divine Rank technique na ito. Galit na umungol si Jordan Richards, lumakas ang kanyang panloob na lakas, at dumiretso siya kay Bobby. Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Bobby ang kanyang kamay, at isang lilang apoy ang agad na bumagsak sa kanyang palad. Ang apoy na ito ay ang espiritual na apoy na napabalitang kayang sirain ang lahat. Ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay at direktang itinapon ang espiritual na apoy kay Jordan Richards. Hindi ito naiwasan ni Jordan Richards sa tamang panahon at hinayaan lamang niyang mahulog ang espiritual na apoy sa kanyang katawan. Whoosh! Sa isang iglap, lumipad ang mga sparks kung saan-saan, at ang buong pagkatao ni Jordan Richards ay naging purple. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang katawan, nilamon si Jordan Richards. Nakaharap sa lilang espiritual na apoy na ito, hindi nagpakita ng gulat si Jordan Richards. Niyugyug niya ang kanyang katawan, at isang matinding lamig ang bumungad sa kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng lamig na ito, nagsimulang mawala ang apoy. Pagkatapos, humakbang muli si Jordan Richards. Nagbago ang mukha ni Bobby, at hindi siya naglakas loob, agad na ikinuyom ang kanyang kamao upang salubungin siya. Boom! Isang napakalaking tunog ang umalangaw-ngaw, at tila ang lahat ng lakas ng inner ni Jordan Richards ay natipon sa isang suntok na ito. Tulog, tulog, tutok. Agad na umatras ng ilang hakbang ang katawan ni Bobby. Kahit nasa suporta ng Cosmic Form, hindi pa rin nagawang talunin ni Bobby si Jordan Richards. Nakakalungkot na ang Cosmic Form ay napupunta sa iyong mga kamay. Malamig na sabi ni Jordan Richards.
Kung handa kang ibigay ang cosmic form, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Malamig na tinitigan ni Bobby si Jordan Richards, at sinabi sa malamig na boses, "Wala akong pagpipilian, kailangan kong gawin ito." Bahagyang ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata na para bang may ini-activate na teknik. Hindi rin nagtagal at nagsimulang tumaas ang aura ni Bobby. Ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay tila natanggal, at ang kanyang pisikal na katawan ay mabilis na lumiit. Agad, isang bola ng liwanag ang namuo sa mga kamay ni Bobby. Ang liwanag na bola ay kumikislap na may nagliliyab na ningning na tulad ng sa araw, at ang mga alon ng init ay tila umuusok sa paligid. Kabanata 580, Kabanata 580, Top-Notch Big Shot. Dahil sa nakakatakot na alon ng chi, bahagyang kumunat ang mga noo ng mga naroroon. Maging si Jordan Richards ay nakadama ng pahiwatig ng panganib sa hangin. Seryoso ang mukha niya, naglabas siya ng matinding lakas ng loob at seryosong tumitig kay Bobby Aguilar. Rumble. Ang globo ng liwanag ay patuloy na nagtitipon sa palad ni Bobby Aguilar, lumalaki ng lumaki, nakahawig ng napakalaking araw sa unang tingin. Malamig na nanlilisik ang mga mata ni Bobby Aguilar kay Jordan Richards. Sa isang maliit na espasyo, walang mapagtatagwan kahit na gusto mo, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata at sinabing, "Magtago." "Hindi ko na kailangan magtago. Lumapit ka sa akin." Wala nang sinabi pa si Bobby Aguilar, sa halip, umungol siya sa galit at buong lakas niyang ibinato ang light sphere kay Jordan Richards. Sa sandaling iyon, tinakpan ng nakakapasong puting liwanag ang paningin ng lahat. Sa sandaling iyon, tila isang araw ang bumagsak mula sa langit, at ang mga alon ng init ay yumanig sa buong kalawakan, na naging dahilan upang ito ay buzz. "Dalhin mo." Napaungol si Jordan Richards sa galit. Ang buong katawan niya ngayon ay nababalot ng madilim na gininto ang liwanag, mabangis niyang itinulak ang dalawang kamay patungo sa napakalaking globo ng liwanag. Rumble. Isang nakakabinging pagsabog ang naganap. Umaasa sa kanyang baluti, si Jordan Richards ay nakakagulat na nilabanan ang globo gamit ang kanyang laman. Klang. Ang napakalaking lakas ng impact ay nagpalipad pabalik kay Jordan Richards ng 12 metro. Hindi lang iyon, ngunit ang kanyang dark golden armor ay nasira. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jordan Richards, at sumigaw siya ng galit. Ang kanyang mga kamay ay agad na binalot ng inner strength habang siya ay gumawa ng desperadong pagsisikap na kontrahin ang liwanag na globo. Rumble. Isa itong paghaharap sa pagitan ng midterm military marquises, na naging sanhi ng pagguho ng paligid. Tumibok ang ugat sa noo ni Jordan Richards, at halos mawalan na ang kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay isang kalawakan ng puti. Paulit-ulit na galit na umungol si Jordan Richards. Ito ay maliwanag na ang pamamaraan na ito ay naglalagay ng napakalaking presyon sa kanya. Umuumbok ang kanyang mga ugat sa braso habang patuloy na nakadiin pababa ang kanyang katawan. Maging ang baluti sa kanyang katawan ay umalangaw sa mga sandaling ito. Break. Kasabay ng galit na dagandong ni Jordan Richards, ang chi na nagmumula sa kanyang katawan ay umabot sa pinakamataas. Ang liwanag na globo sa wakas ay nagsimulang dahan-daang mawala. Huminga ng malalim si Jordan Richards, may malamig na pawis na patuloy na dumadaloy sa kanyang noo. Pinunasan niya ang pawis at ngumisi, "Bobby Aguilar, aaminin ko, medyo nahirapan ako sa diskarteng ito, pero hindi pa rin ito sapat para ibagsak ako." "Ikaw." Naputol ang sinabi ni Jordan Richards, at bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Ang apat na tao na nagsagawa ng spatial spell ay medyo naliligaw din. "Nasaan siya?" Galit na sigaw ni Jordan Richards. "Kami. Hindi rin namin alam," awkward na sabi ng apat. Sa pagtingin sa paligid, ang figure ni Bobby Aguilar ay wala kahit saan sa espasyong ito. Sa kabilang banda, isang malaking puwang ang lumitaw sa spatial barrier, at ang figure ni Bobby Aguilar ay matagal nang naglaho ng walang bakas. "Sinamantala niya talaga ang pagkakataong makatakas," sabi ni Jordan Richards na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha.
Sa sandaling ito lamang niya naunawaan ang tunay na layunin ng Light Sphere. Hindi yun para itaboy siya kundi para makaabala sa kanyang atensyon at makatakas. Nil-arrow niya ako, huminga ng malalim si Jordan Richards, nakausli ang mga ugat sa kanyang noo. Galit na galit ang mukha niya. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay tumakas ng buong bilis. Idiot, sinong gustong makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan? Ngumisi si Bobby Aguilar habang tumatakbo. Tungkol naman kay Jordan Richards, hindi alam ni Bobby Aguilar ang tunay na lawak ng kanyang lakas. Gayunpaman, napakalinaw ni Bobby Aguilar na ang Capital City Martial Arts Association ay may hindi mabilang na mga pamamaraan sa kanilang pagtatapon. Kahit na hindi siya mapatay ni Jordan Richards, magkakaroon pa rin sila ng mga paraan upang mahuli siya at maibalik siya. Matapos tumakbo ng ilang kilometro, sa wakas ay tumigil si Bobby Aguilar. Huminga siya ng malalim at sumimangot, maaari pa rin akong i-pressure ng midterm military marquee. Si Bobby Aguilar ay lihim na nag-isip sa kanyang puso na kung sila ay tunay na lalaban hanggang sa kamatayan, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo. Ngunit kahit na halos hindi niya matalo si Jordan Richards, malamang na siya ay malubhang nasaktan sa proseso. Sa panahong iyon, magiging walang kahirap-hirap para sa Capital City Martial Arts Association na hulihin siya. Sinubukan muli ni Jordan Richards na hanapin ang figure ni Bobby Aguilar ngunit napagtanto na nabigo na ang kanyang pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang isang hibla ng buhok ni Bobby Aguilar, na hindi mapanatili ang epekto ng napakatagal. Huff! Si Jordan Richards ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon. Ito ang kanyang unang kabiguan. Kawili-wili, harumph ni Jordan Richards. Tumingin siya sa katabi niya at sinabing, tumawag ka at ipahanap siya sa lokal na awtoridad. Yes, Mr. Richards, agad na tumango ang katabi niya. Sa sumunod na 2 araw, hindi huminto si Bobby Aguilar kahit isang sandali. Sa ikatlong araw, sa wakas ay dumating si Bobby Aguilar sa paliparan ng Capital City. Gaya ng napagkasunduan, ngayon ay sinasamahan ni Bobby Aguilar ang Pavilion Master sa isang pulong. Bagamat hindi siya sigurado kung tungkol saan ang pulong, nagtiwala si Bobby Aguilar na hindi siya sasaktan ng Pavilion Master. Matapos maghintay sa airport ng halos 1 oras, sa wakas ay nakita ni Bobby Aguilar ang figure ng Pavilion Master. Panginoong Pavilion Master. Mabilis na naglakad si Bobby Aguilar at binati siya. Saglit na tiningnan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar sa itaas at sa ibaba, at pagkatapos matiyak na ayos lang siya, bahagyang tumango siya at nagtanong, nakaranas ka ba ng anumang problema sa nakalipas na mga araw? Mapait na ngiti ang ibinigay ni Bobby Aguilar at sinabing, oo, nagpadala ang Capital City Martial Arts Association ng isang taong nagngangalang Jordan Richards. Nang marinig ang pangalang Jordan Richards, bahagyang kumunot ang noo ni Pavilion Master. Nakipagkita ka ba sa kanya? Tanong ng Pavilion Master. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, oo, hindi simple ang lakas ng lalaking iyon. Kahit ibigay ko ang lahat, baka hindi ko siya mapatay. Nang marinig ito, hindi maiwasan ng Pavilion Master na magulat. Pagkatapos, medyo natuwa siya at sinabing, hindi ko inaasahan na lumaki ka sa ganito. Sa Capital City Martial Arts Association, medyo sikat si Jordan Richards. Maraming internationally renowned martial marquises ang nahuli niya. Kung pinatay mo siya, maaaring magulo ang Capital City Martial Arts Association. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, sa susunod na makaharap ko siya, tiyak na papatayin ko siya. Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, tama na ang oras. Dapat na tayong umalis. Pumara ng taxi ang dalawa at tinungo ang conference venue. Habang nasa daan, hindi maiwasang itanong ni Bobby Aguilar, Panginoong Pavilion Master, anong klaseng meeting ang dinadaluhan natin? Mataimtim na sinabi ng Pavilion Master, isang napakahalagang pagpupulong, isang pagpupulong na humaharap sa mahahalagang tao. Mahahalagang figure. Kahit na ang Pavilion Master ay tinukoy sila bilang mga importanteng tao, kaya maaaring hindi simpleng bagay ang pagpupulong na ito.
Pagkatapos ng 2 oras na pagmamaneho, sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang lugar ng pagpupulong. Ang laki ng lugar ng pagpupulong ay hindi napakalaki, ngunit ang kapaligiran nito ay marilag. Karamihan sa mga sasakyang nakaparada sa pasukan ay hindi mga luxury car ngunit karamihan ay mga Audi A6 at Volkswagen na mga modelo. Ito ang lugar, sabi ng pavilion master. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at itinuro, tandaan mong kontrolin ang iyong init ng ulo habang tayo ay nasa loob. Huwag magsalita ng walang pag-iingat, baka maakit ka ng gulo. Nang marinig ang mga salita ng pavilion master, tila may naintindihan si Bobby Aguilar. Ang pagpupulong na ito ay malamang na nahaharap sa mga opisyal na numero. Naiintindihan ko, tumanggo si Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, isa pang sasakyan ng umandar mula sa hindi kalayuan. Sa sandaling huminto ang sasakyan, nakita ni Bobby Aguilar ang isang pamilyar na figure. Ito ay walang iba kundi si Emerson Holmes. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit, na may puting buhok.